Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong katulad nung kagabi, no, yung re-reactan natin mga video na pinasa sa KMJS. Mukhang nagugustuhan ko tong ganitong content mga kababayan ko. So ito 'yon. Ito ay 7 years ago. Tingnan nga natin 'to. Mga sinubmit na videos. Ito, may mga nagsasabi. Wait lang, wait. May mga nagsasabi na-discuss ko na kasi ito before. Kung bakit pag nagre-react ako, halos kinain ko na daw yung wala na daw makita. Diskarte ko po to para maiwasan yung copyright, 'di ba? Hindi naman tinitake down ni GMA yung video ko. Kaya lang, yung revenue nitong video ko mapupunta sa GMA. Pinayagan naman nila ako na i-content itong video nila. Kaya lang, ang problem, papakita ko sa inyo para maintindihan din ng tao doon sa YouTube Studio. May mga nakikita kasi ditong copyright claim. Yung copyright claim na yun, hindi naman ako pinagbabawalan. However, yung revenue nung video ay hindi mapupunta sa akin, kundi sa GMA din mapupunta. Nangyari na madalas yan Papakita ko sa inyo Katulad nito, yung sa Yolanda Ghost. Ito ay sa MGB to. Nakita niyo yung monetization niya? Kasi ito naka-on ineligible. This video cannot be monetized. 'Di ba? Tingnan natin yung details Tamo, yung channel ko hindi naman affected. Yung kaya lang yung kikitain ng channel ko dito sa ginamit ko ay mapupunta sa copyright owner. Nagigets nyo na? Siyempre, hindi naman ako papayag na yung dinaldal ko dito, ang kikita ay GMA or ABS-CBN. Kahit pa paano, sa akin naman dapat mapunta. So, naiintindihan niya kung bakit ganito. Kasi pagka ganito yung reaction video ko, hindi madidetect ng GMA na ginamit ko yung video nila. Diba? So, mga kababayan ko, naiintindihan nyo na kung bakit ganito ako mag-react. Pero pag ordinaryong YouTuber yan, okay lang. So ito yung compilations ng Gabi ng Lagim na pictures. Ito ay Gabi ng Lagim 4, Taken last week on their way out from the office, they decided to take videos which they usually do every day. Please take a look to further left of the screen. Left daw, tingnan natin. Ano meron dito? Left ng screen. Kinilabutan ako dun Alam mo, medyo parang tunay ito, men. Kung magaling lang mag-editing to, pwede naman makuha sa editing to. Pero ang galing, men. Ba, first time mo maniniwala ako. Kasi nawala Tama, take a look to further left of the screen. Tapos bigla nawala, Kinilabutan ako. Pero ang dito, ang red flag sa akin dito, nakakontra na naman, Unang-una, anong office ba yan? Baka naman office yan ng yung sa advertising. Baka may mga magagaling mag-edit dyan, men. Ito yung ko dito. Kung ito ay pepekein. Pero naniniwala ko nasa 70% mukhang totoo. Kasi nawala Kasi nung una, mini-made up ko, i-slow motion natin Mini-made up ko. They usually do Baka mamaya part lang ng something yun nandun na object. every day. Please take a look to further left of the screen.
In slow motion ko kay. Ayan na. Ayun no, parang meron nga naman doon sa dulo. Tapos biglang mawawala yan. Pero men, frame by frame, hindi siya consistent eh. Parang gumagalaw siya frame by frame eh. I smell something fishy pala dito. Sorry. Ayan o, tamo. Biglang gagalaw siya. Biglang nawala. At ito pa, ito. Isa pang observation ko, balik natin sa normal na speed ha. Alisin ko muna yung sound. Yung pag-turn ng camera niya, parang sinadya niyang makapture to eh. Hindi naman hindi naman niya ang focus yung mukha nila. Kasi kung makikita mo, 'di ba? Parang sinasadya, unusual yung paghawak ng camera na itataas mo ng gano'n. Hindi naman pwedeng kayo lang na nakaganyan lang dapat eh. Parang may pinapakita ka doon sa taas eh. Well, opinion ko lang naman yun, ano. Pero, sige, bababaan ko. Siguro nasa 50-50. Ito ay paranormal. Pero for me, yung the way siya kumilos. To further left of the screen. Sinadya mong kunin yung taas min eh. Tapos pag zoom mo pa yung white lady mo, pag frame by frame mo, magalaw siya eh. Parang hindi siya consistent eh. Tapos bigla nawala. You know? Dito pa nga lang dito sa part na to ha. Wait lang. Parang ano eh, yung pagkakakat niya oh. Kung izo-zoom mo dito, kitang-kita ko yung pagkakakat niya min eh oh. Kasi ito yung pader eh. Tapos nagbi-bleed siya dito sa pader. Parang kinat lang to na pinatong to min eh. For me ha. Tapos iba rin yung quality nito oh. Medyo grayish siya. For me ha. For me, ano. Tapos biglang nawala sa susunod na frame. Bababaan ko na 40% paranormal. 40% paranormal. Anyway, proceed tayo. Next clip. Meron akong video sa cellphone ko. Nagsushooting sila sa loob ng dorm ng school namin. Nang may nakuwanan silang di maipaliwanag. Kapag tinitigan mo ay maaaninag mo ang isang bata na nakakulay puti na mahaba ang buhok. Ano to? Parang water bottle lang yan o something. Tsaka bakit hindi yung original video yung ano, yung naka-projector na kasi ito men eh. Parang ano to eh, something yan na ano, parang container to eh. Yan oh. Hindi to paranormal. Dahil kung bata yan na mahaba ang buhok na ganyan, basta hindi siya ano. Eh kayo ba, ano ba yan? Paranormal ba sa inyo yan, men, to? Kasi second hand na lang yung video eh. Vinidyoan niya habang nagpi-play yung video. For me, hindi siya paranormal. Sorry. Share ko lang po itong picture. Ito po ay kuha via mobile phone way back 2011. Ang anggulo pong iyan ay nakatutok sa kisame ng bahay. Pagkat ang biyanan ko pong lalaki noon ay nakahiga. March 12, 2011, namatay na po ang mother-in-law ko. Habang nakaburol, muli nilang tinignan ang mga picture sa kanilang mga cellphone. Nang di inaasahan ay nakita nila ang nakakatakot na imahe ng babae sa likod ng bata. Ay, oo nga no. Oo nga no. Ang babae sa likod ng bata. Pero for me, baka naman, ano to, baka naman totoong, ano to, totoong tao, yung mukha nga ng bata, distorted din eh. Baka habang kinukunan yan, or nilalaro ng bata yung cellphone, na ano, kaya ganyan na itsura. Pati nga mukha ng bata, distorted eh.
feeling ko, ano to, ah, habang pinipindot yung shutter, ginalaw yung cellphone. Hindi siya paranormal. Totoong tao to. Mukha lang nakakatakot kasi nga, ginanon eh. May nagagalit na ba sa akin? I'm an OFW here in Dubai, while me and my other friend were waiting sa isa naming friend. Nag-dub smash ako, hanggang sa naipost ko na sa FB account ko. Pagdating ko sa flat namin, inulit ko ulit yung video sa FB, hanggang sa may napansin akong kakaiba. Naiiyak na ako sa nakita ko, kasi may babae sa likod ko. Ayun! Ay, hindi. Akala ko naman. Sa dark part. Ulit nga, ulit. Akala ko ito yung tinutukoy na babae sa likod niya. Yun pala. Sa dark part. Kasi hindi i-play ng maayos eh. Wait lang ha. Ay, nawala no? Nawala. Tingnan nyo ha, nawala. Kasi may babae sa likod ko. Oh, ito. Yung babae, hindi ito multo. Tama? Pero ito, Sa dark part. nawala, no? Lumampas sa kanya eh. May nakita sa likod niya, then bigla nawala. Sa dark part po. Okay, passable. Siguro nasa 70% paranormal. Nawala eh. Okay lang sana kung paglampas ng ulo niya, hindi nawala. Sa likod ng classmate kong babae. Minahal kita, Alfredo. Pero siya, Ay! May dumaan. Classmate kong babae. minahal kita, I-ano natin, sa likod nung, dito sa may banda rito. Slow motion ko nga. Alfredo. Ano kaya, edited ba yun o hindi? Ito na lang yung magiging clue ko. Ito, maliwanag na ano to. Maliwanag na ito ay play nila, no? Play nila to na binivideohan nila. So, habang ano to, dadaan to sa editing. Tama? May 60% probability na ito inedit. For me ha, normal, tinan nyo banda rito, dito sa may bandang ano. Kasi galing editing to, parang ano to eh, parang school play to eh. So, inedit to. Tingnan nyo ha. Minahal kita, Alfredo. Pero siya, Mukhang edit siya, men eh. For Classmate me kong ha. babae. minahal kita, Alfredo. Pero siya, Edit siya. Edit. Wala na ba? So, next, ano tayo? Next video. Yung mga, hindi na kasi nasasala eh. Yung mga pinapasa. To. Ito ay Gabi ng Lagim 6. Ayusin ko lang ha. First time ko pong pumunta sa bahay ng biyenan ng kapatid ko. Sabi ko, picturean kami ng baby. Karga ko yung pamangkin ko at nakataas yung dalawa kong braso. Pero tignan niyo po ang braso ko nakababa at yung anino ko masyadong baluktot at tuwid. Yung anino niya daw ito. Nakababa. Baka naman may iba pang tinamaan yung shadow niyan.
Or baka mamaya yung baby, yung lampin niya nakalaylay na hindi lang nakikita ng camera sa likod. Pwede kasing lampin na nakalaylay to eh. Kayo? For me, mukhang hindi naman siya paranormal. May tinamaan yung something dyan sa likod. Kasi kung yan ay paranormal, ano naman ang sense kung bakit kailangan magparamdam na nakababa yung kamay? Di ba? For me, hindi siya ano. Maaring may natamaan to na iba, hindi man yan lampin na nakalaylay sa balikat mo or iba. Hindi siya paranormal for me. Kuha po ito ng friend ko sa CR ng isang mental hospital kung saan nagpapatherapy ang kanyang nanay. Tila may mukha ng babaeng sumama sa litrato niya. Wala naman po siyang ibang kasama doon. Ano sa tingin nyo? Ano ba to? Baka naman may papasok na ibang ano doon sa CR. CR to, di ba? Ulitin nga natin yung sinabi. O CR, baka may ano. Tila may mukha ng babaeng sumama. Wala naman siya. Yung mga statement na wala naman po siyang ibang Wala naman po kasama roon. Hindi natin pwedeng panghawakan yun eh. Di ba? ibang kasama doon. Public CR kasi ito. Or pwede kasi ganito mangyari. Salamin to, di ba? Yung nasa likod niya, salamin din. Di ba reflection niya lang sa likod yan? Baka reflection niya lang sa likod kasi may salamin din dito sa likod eh. Na katapat na itong salamin. Parang anong nangyari, nagpicture siya dyan sa may pinto at sa likod may salamin din. Reflection niya rin siguro to. Kasi napuputol dito eh. Ngayon, yung parang muka na to, pixelation na lang to siguro, yung parang muka. Wala naman tayo nakikita mata at ano eh. At ilong eh. Mukhang reflection niya rin lang yan siguro sa likod. Mukha lang na may parang muka oh, pero wala naman. Sa shine lang ng buhok siguro. Anyway. Hindi siya paranormal for me. Next. Nag-selfie ako sa isang salamin sa may museum na pinuntahan namin sa Vigan. Tinanong pa ako ng guard pagkatapos ko mag-selfie kung may kasama daw ba ako. Okay. Pagkatapos ko mag-selfie kung may kasama daw ba ako. Application ba to, men? App to? Kasi similar ito nun sa isa eh. Tinan mo itsura nito ah. Wait lang. Wait lang mga kababayan ko ha. Mukhang nakakaamoy ako ng ano eh, ng pandaraya eh. Kasi same na same siya dito eh. Wait lang ha. Bagal. Bye! Ayan oh. Dito sa ano na to, same na same siya, nakatalikod. Same na same din dito. Saan ba yan? Ito yan, di ba? Nakita mo yung nakatalikod na yan. Same na same ang itsura niya dito. Ay, hindi. Magkaiba. Magkaiba. Akala ko same. Sorry. Magkaiba pala.
Labo kasi nung camera eh, no? Pero no siya, no? O sige. Pero parang same kasi siya nitong isa eh. Ito oh. Ganyan na ganyan din itsura eh. Anyway. Unexplained. Hindi ko mahusgahan. Kasi picture lang eh, hindi naman siya moving eh. Pero yung purpose kung bakit siya nagpicture, I don't know, no? Kung ano man. Sige nga, comment nga kayo sa baba. Anong tingin nyo dito? Diyan. Oh, let's continue. This video was taken last January 2011. Sa loob po ito ng bahay namin. Mapapansin niyo po sa video, may part na natigilan ako sa pagtugtog. We drop at Libuacan Cold Spring, Tagvina, Surigao del Sur. Wala naman eh. Dahil doon sa nalaglag na yon. Pagtugtog. We drop. May nakasagi lang siguro doon sa camera mo. Minsan kasi sobrang ikli ng video eh bago mo malaman. At Libuacan Cold Spring, Tagvina, Surigao del Sur last year. Medyo creepy nga lang yung first picture. Look closely on top of my cap. Parang may puting tao sa likod. Oo nga, no? Ano, duwende? Ano kaya yan? Pero feeling ko part ng structure to dito sa likod eh. Kasi kung mapapansin mo dito, merong may shadow dito sa likod. I don't know kung sasakyan ba to. Mukhang sasakyan to min eh. Part ng sasakyan to eh. Wait lang ha, magpapalit ko lang yung ano ko. Ito kasi kung makikita nyo dito, mga men, parang may something dito sa likod na malaki na natatakpan ng puno. Then ito, feeling ko part ito ng sasakyan. Nakakatakot lang talaga yung kuha. Pero part ito ng, tamo ha, idodrawing ko. Wait lang. May print screen ba dito? Paano bang print screen? Lunch tayo ng, ng Microsoft Paint. Para maitsurahan nyo yung nakikita ko. Dito tayo sa scene 3. Ito yan, men, oh. Oh. Saan na ba yun? Ba't ayaw Wait lang, ha. Aha. So, ito. So, nakikita nyo dito, meron kasi ditong may sasakyan dito sa ilalim eh. Parang feeling ko part ng sasakyan yan eh. Ayan oh. Nakita nyo yun sa likod. Kasi may shadow dito men eh. May something dyan sa likod niya eh. For me, part yan ang nasa likod niya. Ano sa tingin nyo? Paki-comment nyo sa baba ha. Parang may something siya sa likod eh. Anyway, kung hindi naman yun, di bahala kayo. Pero for me, hindi siya paranormal. Ang liit-liit niya duwende. Silinyo. Pero bakit mahaba ang buhok? May white lady bang duwende? May nakuha ang picture po kami na wala pong ulo. Last year pa po ito nakunan. Nakakatakot po kasi, kaya gusto ko pong i-share kasi gusto ko pong malaman ang history ng nakuhanan po namin. Yan po ay sa house namin. Diyos ko naman, paahon yon. Ng nakuhanan po namin. Paahon to na nakaganon yung kamay. Tingnan nyo. Multo ba yan, men? Ito.
umaahon niya na ginaganon niya yung mukha niya. Yan o, hindi naman multo yan eh. Multo ba yan, men? Ito. Galing yan sa ilalim ng tubig, tapos gaganunin niya yung ano niya. Ay, nako. Next. Yan po ay sa house namin sa Parañaque. Akala ko noong una, mga papansin lang ng mga tao or edit lang siya. Yun po pala, totoo nang sumasama yung mga multo sa mga picture. Sa isang resort po yan sa Antipolo. Kung napansin nyo po, Ano tingin nyo? Feeling ko hindi paranormal. Lahat na lang yun, no? Feeling ko, kasi sa dinami-dami ng multo na nakita natin, wala pa siyang clear na na kung ano talaga siya eh. Yung nakikita nyo mata-mata na to, para kasing design lang ito ng ng bakal. Yan ang pareidolia na tinatawag, then ito parang buhok. Diba? Hindi siya multo for me. Tapos ito parang pader lang to eh. Nagkaroon lang siya ng parang form dahil doon sa design ng bakal. For me, hindi. Hindi siya paranormal. Sa isang resort po yan sa Antipolo. Kung napansin nyo po, in-slow motion po nila para mas makita yung white lady. Ano ba to? Photo take. CCTV ba yon? Kita yung white lady. Parang camera glitch eh. Photo taken July 20, 2018, 7:51 PM at Blumen Street LRT 1 station going to Baclaran. Sobrang tuwa ko. Nag-selfie ako para may post ko sa FB. Nung ipopost ko na, napansin ko na may isang hugis babae na mahaba ang buhok. Oo nga, no? Pero ano to? Formation lang yan. Pareidolia lang yan sa likod. Parang pintuan ito ng nung piloto ng LRT. Doon sa dulo. Mukha lang babae pero hindi siya Kakulay niya nga yung tabi eh, tinan mo. Ayun kakulay niya itong tabi eh. Feeling ko pinto ito ng piloto ng... Sino ba nakasakay sa inyo sa LRT doon sa unang-una? May pintuan doon ng piloto, di ba? Anyway. First time ko lang po maka-encounter po. Nung una, hindi po ako naniniwala. Pero nung nakita ko na, talagang naniwala na ako. Nung nakita nila, sabi nila, doon daw sa lugar na yon sa Blooming Street, nagkaroon ng Rizal Day bombing. Marami daw pong namatay doon. Kaya siguro may mga kaluluwa na sumasabay din minsan habang bumabiyahe. For me, hindi. Hindi siya, hindi siya paranormal. Anyway, so 30 minutes na tayo mga kababayan ko. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!